Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa topic or sa update na to ay tungkol po sa 100 million ni Kim and Paolo Avellino na bigo pong matapatan. So bakit nga kaya? Yan ang pag-uusapan natin, and syempre pag-uusapan din natin ang kaganapan ng Kim Pao dito po sa Taiwan. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Nenita. Sabi niya dito, tinotoo talaga ni Paulo Ders ang kanyang sinabi sa world tour nila kahit saang parte ng mundo, basta importante ay kasama kita. Kung smart ka na tao ay gets na gets mo na yon. Ganyan ba ang sasabihin ng lalaki kung hindi parte sa buhay niyang babae? Kung love team lang sila, ganyan ba ang sasabihin sa ka-love team lang niya? Meaning they are legit couple na, sila or mag-asawa na. Ang may karapatan na magsabi ng linya na yan ay mag-asawa lang or husband. Kaya hanggang ngayon, pikit mata ang mga bashers sa katotohanan para may pera sila, Dres. Wala na silang kita kung tatanggap sila sa katotohanan. Ikalawang beses na ito na sinama si Kim ni Paolo for long days sa other country. Yan ay ganap lang ni Paolo kung tutuusin, pero sinama niya si Kim. Yan ba ang may other girl? Gumising na ang natutulog pa. Hindi kayo tanga at hindi kayo pinanganak kahapon. Hihintayin na lang natin ang wedding ng Kim Pao sa church. Sooner the ultimate happiness. Nako, tama po kayo. Sa inyong napakagandang komento, Ginang Nenita, mag-asawa lamang po ang gumagawa nito or merong malalim po na relasyon. Very important talaga si Junita Princess kay Paolo Avellino kasi ayaw na ayaw pong mawalay ni Paolo si Kim Chu. 'Di ba? Kahit nasa personal niyang ganap, sa company niya, 'di ba, sa business niya, talagang sinasama niya po si Junita Princess. So bali 2 days na po si Kim Chu na wala po sa It's Showtime at wala naman tayong nababalitaan din naganap ni Junita Princess. Wala siyang photoshoot, wala ring TVC shoot, at wala din pong pinopost yung mga glam team niya, mga kakimpaw. So hindi na po nakakapagtaka na sinama nga itong si Junita dito po sa Taiwan. At wala naman ako nakikitang mali dun, mga kakimpaw Kasi alam nyo naman, mga kakimpaw, kung anong meron at kung anong status ni Kim and Paolo Avellino. Hindi na yan katakataka. Ang nakakakilig lang talagang hayagan na po, mga kakimpaw, no? Kung baga parang bahala na kung anong isipin nila, basta nagpapakatotoo lang kami. O di ba, mga kakimpaw? Sobrang panatag na po tayo kay Kim and kay Paolo. So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin, mga kakimpaw, ang mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang naging post ng isang Kimpaw page. Sabi niya dito, hindi talaga iiwan ni Paolo ang princess niya, oy. Sinama niya sa Taiwan. So hindi po talaga kaya ni Paolo Avellino, mga kakimpaw, na malayo kay Junita Princess kahit ilang araw lamang. Kung bagay nasanay na si Paolo na andyan po lagi si Junita Princess. Masaya ako kay Kim Chu dahil natagpuan niya na po yung Mr. Right ng kanyang buhay, na kung baga hindi po siya pababayaan, lagi siyang gustong kasama, 'di ba? 'Di ba sabi ni Chinita Princess, this time ang gusto niya naman daw yung mas mahal siya, mga kakimpaw. Hindi yung mahal niya. Gusto niya ay mas mahal siya ng lalaki. O 'di ba? Pinapakita po ni Paulo na talagang love na love niya si Chinita Princess, mga kakimpaw. Kung baga talagang si Paulo in lababo kay Chinita Princess. And ramdam naman natin yung pagmamahal na yun ni Paulo kay Kim Chu, the way po ng pagpapakita ng pagmamahal at concern ni Paulo kay Chinita Princess. Samantalang pag-usapan naman natin, mga kakimpaw, ang tungkol dito sa 100 million gross ng Kim Pao na bigo pong matapatan, mga kakimpaw, ng movie po na ni Derek Ka. So ito po yung usap-usapan kasi ngayon sa mundo po ng social media. Ayan kasi dito sa post, thank you for making
tayo sa wakas. A super box office hit with 70 million total gross as of June 4, 2026. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta, nanood at nagbahagi ng kwento nila Cheska at Cisco. Congratulations to our director Cathy Garcia Sampana and the Gen Z box office team Donnie Pangilinan and Bel Mariano. So ayan po 70 million mga kakimpaw pero ilang araw na po itong nasa sinihan. So matumal, unlike daw sa gross na kinita po ni Kim and Paolo Avellino na nasa 100 million within 7 days. Sabi nga po dito mga kakimpaw ng isa sa mga nag-comment, ang babayata to think na Cathy Garcia Molina at Love Team ang film na to, yung sa Kim Pao at Jericho at Ann, 7 days pa lang nag 100 million na. Ito na yata ang pinakamababang Love Team movie gross ni Cathy Molina. So bigo pong matapatan mga kakimpaw, yung 100 million ng Kim Pao, neto pong movie ng Don Bell. So ayan po, nakakalungkot. And ang balita pa nga po nagbaba po ang Star Cinema ng presyo ng ticket. Ayan dito 300 plus to 240 to 280 pesos. Sabi kasi dito nagbaba po kasi ng ticket price ang Star Cinema from 300 plus to 240 to 280 pesos lang. Ang wala pa po ang international screenings. Pinas pa lang po yan. Why can't we be happy na nabubuhay ang pelikulang Pilipino nowadays? Na sobrang lugmok ang ekonomiya ng bansa, does it make you happy? So ayan po mga kakimpaw, hindi po talaga maiwasang ikumpara ng ilang netizen itong gross po ng Don Bell sa kinita po ng tambalang Kim Pao. So ibig sabihin, talagang malakas po ang hatak ni na Kim and Paolo. At talo po nila ang mga Gen Z, ang mga bata po na love team mga kakimpaw. Yan po yung katotohanan doon. Kasi sa oras po na gawan ulit ng movie si Kim and Paolo Avellino, talagang dadagsain at tudumugin na naman yan. Kabi-kabila po ang pagpapablock screening ng mga fans club ni na Kim and Paolo. Talagang susuporta yan. Kaya nga meron tayong nababalitaan na gagawan daw po ng movie si Kim and Paolo pagkatapos po ng Kopino. Kaya abang-abang na lang po tayo pagkatapos ng Kopino mga kakimpaw. Kasi good news ito para sa atin. Meron na naman po tayong dapat abangan kina Kim and Paolo Avellino. 'Di ba? Kasi sila po kasi yung in demand ngayon na tambalan. Na kahit lugmok po ang ekonomiya, dadagsain at dudumugin itong movie ni Kim and Paolo Avellino. Pag-iipunan. Kung baga ginagawa pa lang yung movie mga kakimpaw. Pag-iipunan na po agad yan ng mga Kimpaw fans. Ganyan sila katinding sumuporta. Kaya naman hindi ako nagtataka kung bakit sila po ang favorite ng mga producer. Kasi malakas ang hatak nila sa publiko. So anong masasabi po ninyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.